you were recommended to the board as a potential replacement for the marketing head. Kaya naman, Alex, ayokong napapahiya. Unfortunately, Alex didn't quite meet our expectations. So disappointed. Sanay na akong makarinig ng opinion ng iba eh. Pero ngayon na hindi ako natanggap, iba naman yung naririnig ko. Mas masasakit. Paano po ba ako magkakaroon ng tiwala sa sarili ko? Alex, ang tiwala ay nagsisimula sa pagkilala ng iyong mga strengths and weaknesses. Hindi sa influensya ng ibang tao. Halos lahat, hiningan mo ng opinion at advice. Pero anak, may nakakalimutan kang lapitan. Ano po ang dapat gawin, Mami Conching? Dapat lumapit ka sa Diyos. Hindi sa social media. Hindi sa maging impluensya ng ibang tao. Ang mga kapatid ko, sina Mami at Daddy, sila ang higit na dapat kong ilapit sa Diyos. Hindi ko nasasayangin ang panahon. What are you doing? Oh, gusto mo kausapin ko si Blythe? Ay, Ma'am Blythe pala. Para bigyan ka ng task. Para may pagkaabalahan ka naman. Kailan ka pa naging secretary ni Ma'am Blythe? Excuse me, not a secretary. Eh ano pala? Assistant Marketing Director. Naantay ko lang yung recommendation niya kay boss. You know, for formality. Anyway, lalagay ko na yung name ko doon. Be ready ha, Boss Andrew. Boss Andrew. Kahit kailan talaga. You've been with this company for a long time, and yet I haven't seen any sign that you're interested in helping it grow. Oh, gusto mo kausapin ko si Blythe? Para bigyan ka ng task. Para may pagkaabalahan ka naman. Haron, ayusin mo nga yung buhay mo. Alam kong may kulang sa pamilya natin. Pero wag mo naman kawawain yung sarili mo. Ako, inaayos ko yung buhay ko sa paraang kaya ko. Althea naman. Yan na lang yung gagawin mo eh. Mag-aaral ka na lang ng mabuti. Althea, okay na yun. Yun na lang yung i-contribute mo sa hindi ko maintindihan buhay natin sa bahay. Ang buhay, Iha, ay hindi nakasalalay sa opinyon ng ibang tao. Ikaw ang humahawak ng direksyon mo na magdadala sa'yo sa tama. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Blythe. Bakit? Hoy! Ano anong balak mo? Alex! Hoy, Alex! Hoy! Alex! Good morning, Ma'am Blythe. Please leave us, ladies. Thank you.
Sarado ko na lang ha. Sige. Good morning, Alex. Blight na lang itawag mo sa akin. Hindi kasi ako sanay na tinatawag mo akong ma'am. May problema ka ba, Alex? May itutulong ba ka sa'yo? I'm not busy today and I'm not busy every day. Baka lang may gusto kang iutos or ipagawa sa akin. Blight, I'm willing to help with whatever plans you have for our office's marketing strategy. I'm also ready to unite and support your plans for the success of the company. Sure. Have a seat, Alex. Thank you. Please. Thank you. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin. Thank you, Blight. So, anong plano natin? Plano ko kasi, ito, may Sige. ginawa akong presentation. Ito siya. Ayan siya. Isip ko dito. Tingin mo. Okay naman, diba? Oo, maganda yan. Good morning, Ma'am Blay! Sorry. Nakakaya mo siya. Sige, go. Continue. Mami Conching! Sorry po, late po ako. Hindi ka talaga morning person, ano? Opo, pero nag-alarm naman po ako para magising po ako. Ang kaso po, nung nag-alarm na po, hindi na po ako makabangon. Nako, mga kabataan talaga ngayon. Yan ang kulang sa inyo eh. Relaxation. Puro kasi nakatutok sa computers at saka sa mobile phone. Ang relaxations ko po ay tumambay sa coffee shop nyo. Humigop ng mainit at masarap na kape. Aba, may libreng promotion ha. Magandang content yan ha. Parang gusto mong gumawa ng ads para sa kape resto ko ha. Why not po? Halika na, mataas na ang araw. Hindi ka pa nakakapag-jogging. Oo nga po, tara po. Buti Mami Conching, may time pa po kayo para mag-jogging, no? Bukod sa healthy living, hinahanap-hanap din kasi ng katawan ko. Maski kasi naman nung nagtatrabaho pa ako, hindi ko nakakalimutan na mag-exercise. Wow naman! Accountant ako sa isang real estate company noon. Pero kahit naiiwan ng mga anak ko sa yaya nila, hands-on pa rin ako sa pag-aalaga ko sa mga anak ko. Paano niyo po nagagawa yun? Humingi ako ng gabay sa Diyos na huwag kong mapabayaan ng mga anak ko. Sa school, lalo na sa mga araw ng pagsamba nila. Ang parents ko naman po, great provider naman po sila. Pero siguro po, hinahanap lang po talaga namin magkakapatid yung oras po nila para sa amin. Secondary lang naman kasi ang material things. Ang importante sa pamilya, yung masayang relasyon at yung oras na magkakasama. Lalo na pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Yan po talaga yung mga kailangan ng mga kapatid ko. Lalo po ngayon, para umayos po yung buhay nila. Dapat talagang matutukan ng mga magulang ang mga anak ngayon. Baka kasi hindi nila alam na may ginagawa na palang masama. Dahil lagi lang naman nasa loob ng kwarto, hindi lumalabas ng bahay. Pero nakatutok naman sa computer at mobile phone. Ang totoo, mas mapanganib ang ituturo ng mali at masamang internet and social media contents. Kaya po palagi ko pong ipinapanalangin yung mga kapatid ko. Na sana po, makasama ko po sila sa mga pagsamba. Bakit hindi? Pagpanata mo. At saka, sina mami at daddy po. Yung mga anak ko, hindi kami pumayag ng daddy nila na hindi sila maturuan na magpasalamat at laging magbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, maliliit pa lang sila. Hinubog na namin sila na maging mapanalanginin at laging lumapit sa Diyos. Ang swerte naman po ng mga anak nyo. May magulang po silang katulad nyo. Lalo na yung anak kong bunso, si Percy. Napakabait na bata.
Alam mo bang bata pa lang yun? Alam na niya kung ano yung gusto niya sa buhay. At alam na rin niya kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Sana ganun din po ako. Sana katulad po ako ng anak niyong si Percy. Bakit hindi? May kakayahan ka. Kailangan mo lang tiwala. Tiwala sa sarili at tiwala sa ating Panginoong Diyos. Promise po, Mami Conching. Susundin ko po lahat ng mga payo niyo po sa akin. Ay, teka muna. Po. Maalala ko, uuwi nga pala yung anak kong si Percy mula sa Singapore. Gusto daw niyang makita yung iniregalo niya sa aking cafe resto. Alex, gusto ko makilala mo siya. Ako naman po, Mami Conching. Masaya po kung makilala po lahat ng pamilya mo. Hoy Alex, nabasa mo na ba yung bagong post sa FB? Alam mo, feeling ko ikaw tinutukoy dun eh. Bitter daw ang isang aspiring marketing head na nasulot ng isang bagong empleyada. Ang sama, no? Obviously, nakatago yung account. Sino kaya yun, no? Janelle, ayan ka na naman. Sisirain mo na naman yung mood ng friend natin. Totoo naman ah. Hanggang ngayon, marami pa rin silang masamang sinasabi about sa friend natin. Bastos at nang insulto pa rin yung mga opinions sila. Ang sasama ng mga post sa FB. Ang bad nila, no? Janelle, alam mo, hayaan mo na yung mga yan. Bakit hahayaan? Eh, hindi pa rin sila tumitigil. Alam mo, hindi na ako nagpapapektado sa mga ganyan o humihingi ng opinion sa iba. Tsaka, hindi na ako masyadong nagpo-post sa Instagram at Facebook. Hindi nga. Totoo ba? For real? Real na real? Oo nga. Marami na ako natutunan na hindi dapat pansinin yung mga walang kwentang bagay. Lalo na yung mga sinasabi nilang masama, hindi maganda at lies sa internet. Aba, nagbago na talaga yung friend natin. So, ibig mong sabihin, hindi ka na naiinis sa mga negative posting sa FB? Alam nyo, mas payapa. Mas masarap sa pakiramdam. Marami tayong magagawang mas makabuluhan. Di ba, girls? Alam mo, may Correct. Ang galing mo na. Very good yan siya. Oh, Blythe. Uy, sorry. Ma'am Blythe pala. A question. Ano ginagawa ni Alex dito na isang araw? Well, we discussed something about marketing, planning, and strategy. Oh, bakit siya? Anong bakit siya? Di ba dapat tayong dalawa yung nag-uusap about these kinds of things? Tayo? What do you mean tayo? If there is someone that I want to talk to and ask for a consultation, it would be no one else but Miss Alex. Wait. So, ibig mong sabihin, hindi mo ibibigay sa akin yung posisyon na pinangako mo sa akin? Anong posisyon? Anong pangako? Did I promise you anything, Mr. Andrew? Hindi. No. Once and for all, I've been wanting to tell you this for a very long time. Please, stop bad-mouthing Miss Alex! What? Ano sinabi mo? I've only been tolerating you feeding me negative things about her. Thinking that I would tell our boss so that she wouldn't become the marketing manager. Hindi yun ang intention ko eh. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi ako ganun, Mr. Andrew. And you should know that Miss Alex is the only person that deserves this position. Kaya pwede ba? Ha? Please lang. Tantanan mo na ang paninira mo kay Miss Alex. Or else, I will personally bring this matter
to the management. And I will recommend your immediate dismissal from this company. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga niyo po sa akin. Kung magamit ka po ng mga taong kakasangkapanin mo upang maturuan at magabayan mo po ako. Mula po ngayon, o Panginoong Diyos, ikaw na po ang uunahin ko sa lahat. Sa iyo ko na po isusumbong at ilalapit ang lahat ng problema at pangangailangan ko sa buhay. Sana po matutunan ng mga kapatid ko na lumapit at manalig sa iyong magagawa upang sama-sama po kaming makapagbigay ng kasiyahan sa iyo. Ate, okay na ba talaga to? Ayan! Ang ganda! Bagay sa'yo yan. Ngayon lang kasi ako magsusuot ng gantong dress eh. Yan kasi yung appropriate dress. Ate, Oh. talaga bang pwede akong sumama sa kapilya niyo bukas? Oo naman! At lagi kitang isasama para marami kang matutunan tungkol sa Diyos. Ate, sorry talaga ah. Sa lahat. Sana, hindi nagalit sa na mami at daddy. Hayaan mo. Aayusin natin yan. Basta i-promise mo sa akin na hindi ka na ulit magkakaproblema sa school mo. I promise, ate. Sa susunod, si Kuya Aaron mo naman yung sasama natin sa kapilya. Gusto mo yun? Gusto ko yun. Halika nga dito. Yan! Ang sarap naman. I love you, Althea. I love you, ate. Okay na ba yan? Sa tingin nyo? Okay, go. Ate pa naman ba kuya? Ito. Okay. Ito. Kulang pa pala. Yaya, yung pintuan po. Andiyan na po sila, Mami. Yan, okay na. Andiyan na. Ayun, okay ka na dyan, Aaron? Ay, good afternoon po, Ma'am Sam. Mommy, Daddy, Ops, wait lang. Kain tayo dito. Upo muna po kayo dito. Anong meron? Birthday ba ngayon? Ibang date ngayon? Alex, what's this? Mom, it's just an ordinary day po. We just want to have lunch together. Di ba po, matagal-tagal na rin po nung huli po tayo salo-salong kumain. Lang po. Saan niyo nabili tong mga to? Ah, hindi po namin binili, Mami. Niluto po namin to. Ito pong sweet and sour na lapu-lapu. Ako po nagluto nan. Nagluto? Paano ka natutong magluto? Sa Facebook po. Ito naman pong adobo. Si Kuya Aaron po nagluto. Tapos si ate po, nag-bake po siya. Marunong ka rin magluto? Yes po. Madali lang naman po matutunan po ang isang bagay kapag po gusto. Bakit nagluto pa kayo? Di na lang kayo bumili online. Yaya, ba't di ka na lang nagluto? Ayaw po nila ako patulungin, ate. Ma'am, again, nakakasawa na po yung food deliveries. Fast food na naman. Ito po mas masarap pa rin po yung lutong bahay. At saka po, may kasama pa pong bonding ng pamilya. Wow, mukhang masarap naman yung niluto nila eh. Nakakagutom. Aaron, ako na yung kanin. Ay, Mommy, you know what? 1 week na pong malinis yung room ni Kuya Aaron. Really? Si kuya mo? Marunong ba sa paggawa ng bahay yan?
Puros computer gaming ang alam niya, tsaka yung barkada niya eh. Dad, tignan mo oh. Big boy na po yung only son nyo. At meron po pala po akong interview po sa Monday. Ha? Anong interview? New job po, Dad. Masakit ka ba, anak? Ha? Mom. Ma'am, Dad, hayaan niyo na muna pong ayusin ko po ang sarili ko. Marunong ka naman palang maging responsable eh. Si Hati po kasi, tinuruan po ako. Kami po ni Althea. Alex, what happened? Mommy, Daddy, nagbanding lang po kami magkakapatid. Nagkantuhan, nagkatuwaan, nagkasiyahan po. Hindi po muna kami gumamit ng social media. At saka po, yung nakaka-istorbo at nakaka-stress na Instagram at Facebook. Banding? Namiss lang po namin yung isa't isa. Masaya po, ma'am. Sobrang pong saya. Kailangan lang po kasi po ng madalas po na kwentuhan, madalas po na tawanan. Kayo po ba? Hindi niyo po ba kami na-miss? Hindi po ba tayo magpabanding? Hindi po ba tayo magkwentuhan? Sabagay, kailan po ba tayo huling nagbanding? Ay, kumain na po tayo. Parang nagdadramahan na po tayo eh. Tikman niyo po yung niluto po namin para po sa inyo. Ay, you will love this, mom. I know this is your favorite, right? Kain na ka. Kain na ka. Daddy, oh, adobo. Ang sarap ng adobo. Congrats, son. Thanks po, Dad. Mom? Oh, what's wrong, mom? Saan ko niluto niyo? Ay. Ay. Ano ka ba naman, mom? Over naman eh. Akala ko hindi nasarapan si Ma'am kaya naiyak eh. Ikaw talaga. Masaya lang ako. Pwede pala tayong maging masaya. Oh, akin na. Aaron, aangal pa eh. Sorry po. Oh, bakit? Eh di po ba manonood po tayo ng Netflix? Alex, minintay akong tawag. Dad, bukas na po yung business transactions nyo. Di ba po paggabi, magka-family bonding po tayo? Promise niyo po yun. May babayaran pa ako. May babayaran. Eh mami, hindi pa naman po due date yun eh. Pwede pa po yun sa isang araw. Okay po ba yun? Okay. Okay. Halika na kayo dito. Bilisan nyo na. Uy, ako dito ko dito. Oo na. Galing yan. Kwento mo nga sa akin, Bunso. Saan kayo isinama ni ate mo? Saan kayo nagpunta? Sa kapilya po. Anong kapilya? Sa Iglesia ni Cristo po. Sa Iglesia ni Cristo? Ano po yun, Mom and Dad?
Welcome sa aming tahanan, Alex. Halika, pasok tayo sa loob. Sige po. Halika, tumuloy ka. Natutuwa ako sa mga pagbabago na ibinabalita mo sa akin. Sobrang saya ko po, Mami Conching. Hindi ko na po kailangan ng validations ng iba. Mas naniniwala na po ako sa sarili ko ngayon. Lalo po ako nagtiwala sa magagawa ng Panginoong Diyos sa buhay ko. Laging may plano ang Diyos para sa atin. At may tamang panahon po para sa lahat. Halika na, tumuloy ka na. Sige po. Mula nang namayapa ang daddy nila, 3 taon na ang nakakaraan, natutunan ko na din ang mamuhay na nag-iisa. Lahat kasi ng mga anak ko nasa ibang bansa na. Nasa USA yung panganay ko, si Benji, kasama ng pamilya niya. Yung pangalawa naman, si Dindo, nasa Spain. At doon na rin nagsilaki ang mga apo ko. Pero si Percy, nasa Singapore siya nagtatrabaho. Kasi engineering ang tinapos noon. Ilan po yung mga apo niyo po? 3 sa panganay, 2 sa pangalawa. Si Percy naman, wala pang asawa yun kasi wala pang pamilya yun. Nakahanda ng pagkain sa kusina. Any moment, darating na si Percy. Nag-message na siya. On the way na raw siya. Teka po, Mami Conching, may tanong lang po ako. Lalaki po lahat ng anak niyo? Oo, 3 lalaki. Akala ko po yung Percy na sinasabi niyo po sa... Percy ba ang buong pangalan ni Bunso? Siya na siguro to. Okay naman ako. Oo, ikaw, alam ko, pagod ka sa biyahe mo. Halika. Gusto kong ipakilala sa'yo si Alex. Alam mo, akala ko nung una yung sinasabi sa akin ni Mami na Alex, lalaki. Yun pala, napakagandang. Wow, talagang may napakaganda. At ako naman, I really thought na yung papakilala sa akin na person ni Mami Conching, akala ko talaga babae siya. Mali tayo. Di ba? Hindi ko rin alam eh. Kaya Nakita nga ko eh. lang sa family picture nyo. Hala, bakit baby boy? Ang cute. Baby boy, diba? sorry. Pero ano, kumain ka na Tayo. ba? Oo, kumain na. Kanina, oo. Tara, kain tayo. O, go, sige lang. Pero natatawa pa rin talaga ako doon. Kaya nga, sobrang Nung nakita funny. ko, Sobrang funny. Lalaki. Lalaki si Percy. Okay. Tama na. Lalaki pala si... Una sa lahat, ikaw pala. When I'm lost, you call my name. Sa bawat sablay, sa bawat duda, your love remains the same. Alex, sa
prepare for another presentation next week. Yes, ma'am. Dapat talaga matutunan ng maraming tao ang tamang paggamit sa internet at social media. Tama ka dyan, Alex. Sa wakas. Iba ka na talaga ngayon, friend. Anong iba, friend? Paki-explain, di ko alam yan. We should grab some coffee and something sometimes. Looking forward to that, Alex. Oo. Alam mo, sana bago ako bumalik ng Singapore. O nga pala, babalik ka pala ng Singapore, no? Yeah, kaya I would like to spend more time with my mom. And more time with you. The board decided to send you to our office satellite abroad. Oh? Tahimik ang gabi, ilaw lang ng phone, mga tanong na di makatulog. Sa dami ng mata na tumitingin, nalilimot kung sino talaga ako. Pinipili ang damdamin sa comments at likes, nahanap ang tama sa mundo ng swipe. Pero sa gitna ng ingay at takot, may tinig kang dahan-dahang yumayakap. Una sa lahat,